Nakahanda rin akong marap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Hindi na napigilan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na maging emosyonal matapos hatulan ng korte ng conviction sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Kabilang di sa na-convict sa kaso si dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Sa 27-page decision ng korte, convicted sina Ocampo, Castro at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610. Pinatawan din ng mga ito ng parusang pagkakakulong ng 4 na taon at 9 na buwan hanggang 6 na taon at 8 buwan. Bukod pa ito sa pinababayarang danyo sa 20,000 piso bawat isa sa mga biktima. Nagugat ang kaso sa insidente noong November 2018 kung saan kasama sina Ocampo at Castro sa pag-transport ng 14 na menor de edad na lumad mula sa Dulyan Campus patungong Tagum City. Ayon kay Castro, humingi sa kanila ng tulong o assistance ang mga guro sa Lumad School dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops. Itinuturing nilang rescue mission ang insidente. Tinuliksa nila Castro at Ocampo ang conviction na iginawad sa kanila. Iaapila rin nila ang desisyon ng korte. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Binigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss at kung magkakaroon pa uli ng anumang attempt laban sa interes ng mga katutubo, Mindanao or elsewhere, kami ni Ka-France ay ready to provide assistance. Justice po, katotohanan ang tinitindigan namin. Ayon naman kay Congresswoman Castro, hindi makapipigil ang desisyon ng korte sa plano nitong pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Samantala, nagsagawa naman ng rally ang mga miyembro ng Bayan Muna sa Commission on Human Rights upang ipakita ang suporta kina Ocampo, Castro at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.